So, good evening everyone or kung anumang oras ito pinapanood. So, ang i-explain ko lang ngayon is the Object-Oriented Programming of Java. So, ano nga ba yung OOP? In simple terms, ang OOP is making the real-world items into code, having its attributes and its functions. So, let's take this as an example. Ito muna sa car. So, di ba ang object natin is yung car. So, the car has its properties and its behavior. Or in simple terms, yung property is simple is characteristic. And it has its own behavior or its own attribute. So, ang characteristic ng car is of course, ito, like string type classic. So, it's a classic car. Then, its model. Ang model niya is Lamborghini. Then, the year. Kailan itong model na 'to, kung anong year siya ginawa or kung anong year na-release yung model ng car na ito. Then of course, its price. Then of course, yung car natin, it has its own behavior or its own function. So ano ba function ng car? So it can be driven or pwede siyang i-drive like of course downhill or up the hill. And then the other function of it is to brake like this. And it has its own statement. So before the traffic lights, magbe-brake yung car. And then, pwede rin siya mag-park. Pwede rin siyang property ng car. Di ba? Yun ang simple terms ng object, properties, and its behavior. Naman is, ituturo ko naman sa inyo kung ano ba talaga yung point nitong yun na to dito sa Java. So, ang pinaka-point lang naman nitong yun na to is para ma-rename mo lang itong class na to into this object, which is lahat ng nandirito sa class na to, mababasa na siya dito sa object na ito. Let's say, kumbaga, let's say for example sa share it, kumbaga kung ito yung application and then gusto mo siya mabasa rito sa kabila, mag-instantiate ka lang like itong person class na to, isi-set mo siya into this object. So new, ibig sabihin, lahat ng lahat ng nandito, mapapasa na siya dito. So yun lang. And then yun lang naman yung pinaka-meaning ng ng new. So next naman ang ituturo ko is encapsulation. So ang encapsulation is the method of hiding certain elements of the implementation of a certain class. So dito, nakita nyo naman, naset siya into private. So this private data is hidden from any other classes. So normally, kapag in-access mo siya through this object, hindi mo basta-basta ma-access itong name na object na nandirito sa class na person. So ayun na nga. So na-hidden mo na tong class na to. Ang gagawin mo na lang is to safely change its value. So itong name na to, para ma-change mo siya into other value, mag-set ka lang ng panibagong class mo rito. So ito, set name, and then kukunin niya yan dito. So p.setName, lalagay mo nandyan. Ibig sabihin, itong content na nandirito, pag nag-set ka dito, ang babasahin niya na is ito. So pag in-output mo siya, lalabas is si Jan na. Yan. So basically, kapag nag-set name ka rito, and then nag-instantiate ka na, ang kukunin niya ng value is si John since napalitan mo na yung value na to into this one. So, ano nga ba yung pinaka ang pinaka point lang naman ng kapag encapsulate ng data is to help protect data from unwanted changes. So, let's say for example, ito important to.
And then gusto mo siya mapalitan, siyempre hindi mo siya kung importante 'to, hindi mo siya basta-basta mapapalitan ng dumadaan ka sa parang madaing daanan lang. Like say for example, like pupunta ka sa ano, sa job, siyempre bago ka makaangat, siyempre marami ka munang pagdadaanan. Let's say dito, let's say dito na, let's say parang dito din. Let's say ito para mapalitan mo rin yung value niya, siyempre mag-set ka rin ng ibang ibang codes para ma-access mo siya and mapalitan yung value niya into this one. So ito rin, itong getter method. So itong namang getter method naman is how can you access this data na nandito. Kumbaga ano, yun na lang yung tatawagin mo. Let's say for example, etong mga nandito, ito private to, and then ginawa mong public dito. So para mas safely mo na ma-access or kontrolado mo yung pag-access sa kanya, mag-set ka ulit ng panibagong class dito, which is a get name. So yun lang naman. Kumbaga pag nagtawag ka into name, mapapalitan siya into set name. And then yung set name mo, pinalitan mo na into other value into ganito. So para matawag mo siya, so p.getName, makakuha mo na yung si John. So next naman is instantiations. So alam naman natin yung alam naman siguro natin yung class. So 'di ba ang class is the blueprint of our code in Java. So let's take this for example. Siyempre, yung dog, it has its own function na to bark. To bark. And then, ba ko lang pa. Yan. 'Di ba, ang dog is to bark. Yan. So woof, ito na yung kanyang function. And ito yung kanyang property. So ito dog as an object of a class. And then bark is kumbaga ano, its property and the function of it is ito. Siyempre, tatahol siya. So lipat naman tayo dito. So to instantiate yung dog class. So ito lang ang code natin, code block natin. So ito yung main.java and then mag-instantiate ka itong dog class natin, papalitan mo siya into another object. So para matawag mo itong class dito, mag-declare ka ng panibagong object. So my dog is equal to new. New is equal to dog. So na-explain ko naman siguro previously about it dito sa new. So using the object, yung new object natin is which is my dog. So my dog dot bark. So ito na, tinawag niya na yung naan dito. So ang instantiation lang naman is para magtatawag ka lang ng function dito sa code block na nandito which is nasa yung dog class natin and i-show mo siya dito sa main.java. So basically, ang pinaka-function nito is to lessen yung code lines na magagamit natin. So syempre, mas madali yung maintindihan and like, maintindihan yung code mo and mas onti pa yung code line na magagamit natin. So 'di ba sa programming mas maunting kung mas konting code line mas maganda. So iwas spaghetti code na lang din.
So, to define your own class lang naman, siguro alam naman ng lahat to. So, ito is modifier. Ito, modifier, like, pwedeng maging public or private. So, public, you can access that easily, unlike sa private na ginawa ko earlier sa video. So, yun lang naman. Then, of course, modifier, the object name, and then yung code block. Yung code block, yun lang din. So, pwede ka rin mag-add ng modifier like, like, dit, like, mm, dito. Like, pwede kang mag-apply ng modifier. Let's say, for example, dito, ang modifier mo is private. So, hindi mo siya basta-basta ma-access. And kailangan mo pang mag-set ng iba't ibang methods para mapalitan mo yung name na object. So, let's proceed to mutator method. So, yung mutator method, kapag may private variable ka sa isang class, hindi mo pwedeng baguhin direkta yung value niya mula sa labas kasi protected siya. Kaya gumagawa tayo ng mutator method o mas kilala bilang setter para siyang official door kung saan pwedeng pumasok yung bagong value papunta sa variable para hindi basta-basta mabago ng walang control. So, halimbawa na lang na yung nilagay ko dito. So, ano nangyayari dito? Public siya, kaya pwede siyang tawagin kahit saan sa program. Void naman siya dahil ang return type niya wala siyang binabalik. Kasi wala siyang binabalik. Trabaho lang niya baguhin yung value. May parameter siya na new name. Parang sinasabi niya na dito mo ilagay yung bagong name na gusto mong i-update. Pag tinawag mo yung method, papalitan niya yung dati mong name ng bagong value na pinasa mo. In short, mutator method, pang-edit siya o pang-update ng private data. Instead na diretsong baguhin, dumadaan muna sa method para mas ligtas at kontrolado ang pag-update ng value. So, ang private variable ay parang personal notebook, bawal basta-basta makialam. Kung may gusto kang baguhin doon, kailangan mong dumaan sa setter. Siya yung tagabantay na nagpapasok ng bagong info ng maayos. So, let's proceed to static method. Yung static method ay method siya na pag may may-ari ng class na mismo at pwedeng tawagin ng hindi, gumagawa ng object. So, makikita natin dito na may variable tayo na student count. At ginawa natin siyang static, ibig sabihin, iisa lang yung kopya nito sa buong class. Shared siya sa lahat ng objects ng student record. Ngayon, meron tayong method na get student count. Static din siya. Parang sinasabi ng method na ako ay para sa class mismo, hindi lang sa isang student na record. Kaya kung gagamitin mo siya, hindi mo kailangan gumawa ng object. So, student, get student count, parang tumatawag ka sa class, hindi siya specific na estudyante. So, ano yung special na method sa method na static methods? Belong siya sa class, hindi siya isang specific object. Pwedeng gamitin ng wala pang ginagawa na object. Pwede lang nang i-access direkta yung static variables kasi pareho silang ang class level. So, short method, static method is para sa buong class. Yung instance method para sa specific object. Kumbaga, static, lahat tayo may access dito. Non-static, akin lang to, personal na data ko lang to. Ganon. So, sa this method naman tayo. So, sa Java, si this ay parang si O. Ako ng isang object, parang ganun. Kapag nasa loob ka ng class, ginagamit mo yung this para sabihin. Ito yung sa object ko, hindi yung parameter lang, parang ganun. Lalo na kapag magkapareho yung pangalan ng parameter at instance variable, nagkakaroon ng shadowing, natatakpan yung tunay na data ng object. Doon papasok si this bilang tagalinaw. So, huwag nyo pansinin yung kulay pula. Sample lang naman to. So, this.name equals name. Parang sinasabi nyo na, this name is yung name na pagmamayari ng object. Object name, yung parameter na pinasa sa method o constructor. So, saan natin to pwedeng magamit para makita yung instance? Para magamit natin to, para makita yung instance variables kapag may name conflict, pinipili niya yung tunay na pag-may-ari ng object. Ginagamit din natin dito din natin ito ginagamit parang tumukoy sa current object na parang ipinapasa mo yung sarili niya sa ibang method. Para din tayo tumatawag ng ibang constructor gamit yung this
open and close parenthesis, sa loob ng constructor. So, yung this, pang instance siya, hindi siya pwedeng gamitin sa static kasi yung static, pang class lang siya, not pang object. So, yung instance variable ay parang personal diary ng object kapag may kaparehong pangalan na dumating na parameter, naguguluhan si Java kung alin diary. Kaya sasabihin ng object na yung sa akin ang gamit natin. Parang nalagyan natin siya ng this. Ganun. Short summary niya is yung this refers to the current object and is used to access its instance variables, especially kapag may kapangalan na parameter or local variable. So, let's proceed to method overloading. So, sa Java, pwede kang gumawa ng maraming methods na magkakapareho yung pangalan pero magkakaiba ng parameters. Parang sinasabi mo sa compiler na pare-pareho yung trabaho namin pero iba-iba yung paraan depende sa input. So, ginagawa ito kapag isang operation pero may iba't ibang sitwasyon. So, ano ba talaga yung mga totoo sa overload methods? Same name sila para magkakapatid na method. Different parameters pwedeng iba, dami ng parameters, type ng parameters, tsaka order ng parameters. Return type pwedeng pareho iba pero take note, return type ay hindi sapat para maging overloaded siya. So, dito lahat ng methods ay ang pangalan ay add. Pero iba-iba ng parameters kaya unique pa rin sila. So, analogy para madali siyang tandaan, para siyang isang word na may iba't ibang kahulugan depende sa context. Halimbawa, bill, bili. Pwede bumili ng isa, ng dalawa, o ng set pero buying pa rin yun. Kaya yung method na overloading. Isang tawag, iba-iba yung paraan kung paano siya gagawin yung trabaho. So, yung method overloading, same method name, different parameters para one name can handle many types of input. So, ganun. So let's proceed sa constructor. So i-explain ko kung ano yung constructor, tsaka kung paano natin siya gagamitin kung paano natin siya i-apply sa code natin. So let's define first kung ano nga ba yung constructor. Yung constructor, guys, is ano siya, special na method inside the class. Siya rin yung unang nagra-run kapag gumagawa tayo ng bagong object. So parang ganito lang siya. Kapag gumagawa ka ng bagong character sa game, kailangan muna natin lagyan ng pangalan, edad, stats, and many more. Ganun yung ano, ganun ko paano nag-work yung constructor. Tapos yung constructor din, yung nagsisetup ng object bago pa natin ito magamit. So, maintindihan pa, nyo pa siya ng mas maayos, i-apply ko yung constructor dito sa example code na ginawa ko. I-explain ko na rin. So, firstly, dito. As you can see here, yung pangalan ng class natin, which is yung student, is same sa pangalan ng constructor natin. Ano yan, guys? Dapat same sila ng pangalan lagi. So, una, dito sa class student, ito yung blueprint o template ng object natin. Tapos dito sa variable ng student, which is yung string name tsaka yung int age. Dito, ini-store yung name tsaka age na manggagaling dito. Ayan. So, as you can see here, denoted siya ng n, tas yung name, tas yung age as small letter a. Kasi nga, ngayon o. Tas yung constructor natin, kagaya ng sinabi ko kanina, dapat same yung pangalan ng constructor sa pangalan ng class natin. So dito, student. Ayan. Tapos dapat sa constructor, guys, walang return type. Kagaya ng ng void, ganun. Tapos dito sa part na to, yung purpose niyan, para ma-display yung information na in-input natin dito. Ayan. So kapag naglagay tayo ng Kian as name, tas yung age as 18, dito, mapupunta yun. Okay. So kapag nira natin siya, guys, ganito yung magiging itsura.
Ayan, as you can see, name, Kian, age 18. So, ganun lang. So, let's proceed sa default access. Default access default accessibility. So, ano nga ba yung default access in Java? Ito yung nangyayari to kapag gumawa tayo ng class, method, or variable na tapos di natin to nilagyan ng access modifier. Okay. So, kapag wala kang nilagay ng access modifier, automatically, nagiging default ang access level na to. Meaning ng default access is number 1, accessible lang siya. Only within the same package. Tapos, hindi pwedeng ma-access ng ibang classes na nasa ibang package. Tapos, yung ano rin, yung default access rin, di talaga siya natin nilalagay sa code na default, literal. So, ganito siya. Ganito yung default access. Ganito. So, as you can see, no, walang public. So, naging default access siya. So, in what instances nagiging useful ang default access? Unang-una, kapag gusto natin na yung mga classes natin ay nagko-communicate internally sa package. Tapos, kapag ayaw din nating ma-expose yung class o method sa ibang packages. So, ganito yung naging folder structure ng aking ginawang sample code. So, under ng SRC, merong package. Yung package na yon, ito pangalan, may package. Tapos, under ng may package na folder, may person tsaka main. Person.java, tas main.java. Okay. So, para mas maintindihan palalo, i-explain ko to. Each part, no? Sa package may package. Dito tayo nagsiset kung saang package kasama yung file. Tapos dito sa class person, as you can see, no, wala siya yung walang nakalagay na public. Ito yung default access class, kaya only accessible inside ng may package. Ayan. Kaya nakaano siya dito, may package, may package. String name, tas int age. Ito yung variables natin, no? Default access fields, hindi sila ma-access mula sa ibang package. Tapos itong person, string, open close parenthesis, string name, comma, int age. Ito yung constructor with default access. Okay. Tapos itong void introduce, method to print the information with default access. Okay. Tapos lipat naman tayo dito sa main. Okay. So dito sa package may package. Dapat same package dapat same yung package sa person. Ayan, as you can see, may package, tapos may package din. Dapat same package as person para ma-access ang default access class. So yung pangalawa, public class main. So ginawa natin yung public para ma-run ng Java runtime. Tapos dito naman sa public static void main string, ito yung entry point ng program natin. Tapos itong person p is equals to new person, open close parenthesis, name Kian, comma, age 18. Allowed siya kasi nasa same package. Tapos itong p.introduce, allowed din dahil default access method at nasa parehong package lang din. So yung expected na program output natin is ayan, kapag nira natin. Dapat yung expected output natin is, hi, I'm Kian and I'm 18 years old. So ganito siya. So ayan, hi, I'm Kian and I'm 18 years old. So ganun. So after ko i-discuss kanina yung constructor tsaka default constructor, let's proceed sa constructor overloading. So ano nga ba yung constructor overloading? Yung
constructor overloading nangyayari kapag maraming constructor sa iisang class. Pero magkakaiba ng parameters. Parang may iba-ibang paraan para gumawa ng object. For example, minsan gusto natin gumawa ng student na may name at age, minsan name lang, minsan walang info, default lang. Kaya naglalagay tayo ng iba-ibang version ng constructor. So para mas maintindihan, explain ko yung example code na to na inside is pinapakita yung constructor overloading. So let's start sa dito. Yung dito sa unang to, makikita natin na parameters. Tapos automatic na naglalagay ng default values. Ito yung ipiprint ang system natin kapag yung user is nag-input ng ng walang value. Okay. Tapos dito sa constructor number 2, may isa siyang parameter. Ito, which is yung name is equals to n. Tapos dito sa constructor number 3, may dalawa siyang parameter, which is yung name is equals to n, yung age is equals to a. Tapos dito sa constructor na to, pwede tayo maglagay ng name tsaka age. So, kapag nira natin siya, ganito ang kalabasan. Yung una, name is unknown, age is 0. Yung pangalawa, name mark, age 0. Tapos dito sa pangatlo, name Alice, age 20. So kagaya ng kaninang definition ko ng overloading constructor, no? Minsan gusto natin gumawa ng student na may name at age, minsan name lang, minsan walang info. Default lang. Kaya gumagawa tayo ng iba't ibang version ng constructor. So let's proceed sa discussion ng using constructor. Ano nga ba yung using constructor, no? So yung using constructor, ito yung yung ibig sabihin na to, gumagawa tayo ng object kasabay nun yung paglagay natin ng mga initial values gamit yung mga constructor ng class. Hindi na natin kailangan pang gumamit ng setter methods para mag-assign ng values. So ganito siya. Firstly sa class natin, yung name niya student record. Ito yung ito yung blueprint ng objects natin. Tapos yung dito sa fields and variables. Ito yung mga data na nag-hold ng object natin. So string name, string address, int math, int English, int science, yan. Sa constructor number 1 natin, yan, makikita natin. This.name is equals to name. Name only, yan, nakalagay dito, name only. Kasi sa constructor number 2 natin, name plus address. Ito ang baba natin. Name plus address. And kasi sa constructor number 3 natin, grades, yung grades, pinapapasok yung yung int math, int English, int science. Tapos yung sa main method natin, so kapag nira natin tong code na to, ganito yung kakalabasan. Ganyan. Bebang name is equals to Bebang. Pogi name is equals to Pogi. Tapos yung address niya, North Korea. Yung Nonoy grades is equals to 80, 90, 100. So,
let's proceed sa discussion ng this constructor. Ano nga ba yung this constructor? Yung this constructor, isa siyang special na code na ginagamit natin inside ng constructor para tumawag pa ng isang constructor. Tapos yung this constructor is denoted by parenthesis. Ganyan siya. So para mas intindihan pa natin siya ng mas maayos, i-explain ko yung this constructor using this sample code, no? So, ganito yan. Una, sa class at variables natin, class student, tapos yung variables is string name, tapos int age. Dito, gumawa tayo ng class na may dalawang variables, which is yung name tsaka age. Dito sa constructor 1 makikita natin na default constructor yung ginamit natin, no? Tapos dapat dito gagamit dapat tayo dito ng unknown at zero na values. Okay. Pero imbis na inassign natin sila manually, gumamit tayo ng this name unknown comma age 0. Okay, ganun yun. Meaning tumawag si constructor number 2 at nagpass ng default values. Because of this, hindi na natin inuulit yung code pang-assign. So sa constructor number 2 naman, makikita natin dito na parameterize siya. Okay. Yung ito, tumatanggap siya ng values. Tapos siya yung totoong nagsiset ng variables. Tapos yung sa display method naman, ito. Okay. Tapos pag nira natin siya, ganito yung makalabasan. Ay, yung dito pa pala. Yung object creation sa main. Dito, kung gumagamit siya ng constructor number 1. Pero si constructor number 1, tatawagin niya yung constructor number 2. So, bale, yung student S2 is equal to new student, open close parenthesis, name Ana, comma, age 20. Diretso, tumatawag dito yung constructor number 2, which is yung values, name Ana, age 20. So, ganito yung magiging output niya. Ganito yung magiging output niya, guys. Ayan. So, ganun. So ngayon magpo-proceed na tayo sa access modifiers in Java. So yung access modifiers, meron siyang apat na type. Yung una, public. Yung public, yun yung pinaka-accessible. Tapos ma-access mo lang siya kahit nasa ibang package at ibang class ka. Yung pangalawa, private. Yung private, yun yung pinaka-restricted. Tapos ma-access mo lang siya sa loob ng same class. Tapos yung pangatlo, protected. Ma-access mo siya kapag same ng class, same ng package, tapos same ng subclasses, kahit nasa ibang package pa yan. Tapos yung pang-apat, default. Kapag walang modifier, default ang tawag. Ma-access mo to within the same package only. Hindi ma-access outside the package. So ayun, gumawa ako ng sample code. Tapos kailangan dapat ganito yung structure ng ano natin. Go structure ng ating magiging files or codes. Ganun. Under the SRC folder, merong animals, tapos zoo, tsaka yung main. So under ng animals, merong dog.
Under ng zoo, may zookeeper. Tapos, under ng SRC, merong main. So, ayun na. I-explain ko na yung mismo code natin. So, firstly, dito tayo sa dog.java. Sa public class dog, ito yung class na accessible anywhere. Tapos yung public string name niya na body, accessible kahit nasa ibang package. Tapos yung private int age, hindi ma-access directly outside this class. Kaya gumamit tayo ng getter, which is yung asan na yun? Which is ito yung getter, yung public int get age. Yung protected string breed, accessible siya sa same package, tapos same subclass kahit nasa ibang package pa yan. Tapos yung string color, ito default accessible only sa animal package. Tapos proceed tayo sa file number 2, itong zookeeper. Zookeeper.java. Itong import animals.dog, needed siya para magamit ng dog sa ibang package. Tapos itong extends dog. Yung purpose niya, ginagawang subclass para ma-access ang protected properties. Tapos yung D, itong dog D, naka-public siya, no? So, ayan. Tapos itong main Java na file. Ito tayo. Itong new.zookeeper, open close parenthesis, gumagawa siya ng object ng zookeeper. Tapos itong zk.showInfo, open close parenthesis, ito yung method na nagdi-display ng access results. So, yung magiging expected output natin kapag nira na siya, yung name, body, age 3, tas yung breed husky. So, ganito magiging itsura niya. Wait lang tayo. Ay shit, saan yun? Ito. Ayan, i-run na natin. So, ayun. Yun yung lumabas. Name, body, age 3, tas yung breed husky. So, yung i-discuss ko naman ngayon is yung access modifiers. So, ano nga ba yung access modifiers? So, ganito lang siya. Yung access modifiers, ito yung nagde-determine who can access a class, variable, or method. Java has 4 access levels. Unang-una, public. Yung public, yun yung pinaka-open and kahit anong class and kahit anong package pwedeng i-access. Pangalawa, private. Yung private, yun yung access level na pinaka-private. Only the class itself can use it. Yung pangatlo naman is protected. Yung protected, pwedeng i-access sa same package at ng subclasses. Kahit nasa ibang package pa to. Yung pinaka-last na level is yung default. Kapag wala kang access modifier, accessible only within the same package. In short, yung public, accessible anywhere, everywhere. Pangalawa, private, accessible only inside the class. Pangatlo, protected, kapag yung protected is same package plus subclasses only. Yung pangapat, default, same package only. So, itong ginawa kong sample code. Ano siya?
Ganito yung folder structure niya. Ito yung folder structure niya. So, ganito siya. Under ng SRC is merong pkg1 which is package 1. As under nun, merong person.java. Tapos, under the SRC ulit, merong ulit pkg2 which is yung package 2 natin. Tapos yung inside niyan, yung main.java. Okay. So, para maintindihan natin to, kung paano nag-work yung access modifier, i-explain ko yung sample code na ginawa ko, no? So, ganito lang siya. So, ganito. Yung sa, muna tayo. Sa package 1. Itong person.java. Sa package pkg1, ito yung nagsasabi kung saang package kabilang ang file. Ginagamit na rin siya para ma-organize ang classes. Tapos dito rin yung person.java. Nasa siya, yung person.java, inside siya ng package 1. Okay. Tapos dito sa line 4, sa line 3 pala, public class person. Ginagawa nitong public ang class. Ibig sabihin, pwedeng gamitin sa ibang package. Kung hindi ito public, hindi mo siya may import sa package2.main. Kasi nga, bawal yun. Kasi dito sa public string public name, yan yung 1. Public variable, kaya pwede itong ma-access saan mang lugar sa program. Kahit sa ibang package pa yan. So dito, private int age is equal to 22. Private field, kaya only this class mo siya pwedeng i-access. Kaya gumawa tayo ng getter method. So yung protected string, protected city is equals to double quotation Manila. Protected field, kaya pwedeng ma-access sa loob ng parehong package o sa mga subclass. Kahit sa ibang package, basta subclass. Tapos dito sa string default country, Philippines, wala siyang modifier. Kaya default ito. Tinatawag din natin siyang package private. Accessible lang siya sa mga class na nasa parehong package, which is sa package 1 lang. Kasi nasa package 1 yung person.java. Tapos itong public int get private age. Ginagamit natin ito para makuha yung private age na value dahil hindi ito directly accessible. Ito ang tinatawag na getter method. Public siya para available kahit saan. Tapos dito tayo sa main.java. Dito sa line number 1, package pkg2. Ito yung package kung saan nakalagay si main.java. Ayan, tingnan naman natin, no? Package main. Ayan. Sa import pkg1.person. Dahil si person.java ay nasa ibang package, kailangan natin siyang i-import para magamit dito sa package 2. So ayan, no. Itong person pkg1, in-import natin siya dito sa pkg2, which is under siya ng ayan. Kasi bawal natin siya directly na makuha kailangan natin i-import. Tapos dito sa public class main, ito yung ang main entry point ng class natin. Kaya dapat public din siya. So itong public static void main. Ito yung main method na niraran ng Java. Tapos dito din nagsisimula yung execution. Tapos itong person p is equals to new person, open close parenthesis, semicolon. Nag-create tayo ng object mula sa person class. Ginamit natin ang itong new para i-instantiate ang class. Okay. Tapos yung dito naman sa line na to, yun ang public class p public name. Dito natin yung pinapakita na accessible ang
public variable, kahit ibang package. Tapos yung dito naman, private via getter, ganun ganyan. Dito naman nakikita natin na hindi pwede ma-access direkta ang private field. Kaya ginamit natin ang public method na getPrivate.age. Ayan. So dito sa final part, ayan. Reminder na protected at default ay hindi pwedeng gamitin outside their allowed scopes. Tapos pag nira natin siya, ganito yung magiging kalabasan. Ayan, no? So, yun lang. So, let's proceed sa discussion ng default constructor. So, ano nga ba yung default constructor? Yung default constructor, siya yung automatic na ginagawa ng Java kapag wala kang inassign na constructor sa isang class. Kaya nga, pangalan, default constructor. So, ibig sabihin, kung wala kang sinulat na constructor, may hidden na constructor si Java na walang parameters, walang ginagawa, pero pwede nating gamitin para gumawa ng object. Parang basic setup lang na binibigay ni Java kapag hindi ka naglagay ng sarili nating setup. So, para mas maintindihan natin siya, i-apply ko siya dito sa in-apply ko siya dito sa example ko na ginawa ko. Kasi i-explain ko lang rin. So dito, katulad na sa constructor, yung class car. Ito yung class kung saan tayo gumagawa ng objects. Tapos dito sa variable natin na string brand, tapos yung int year. Ito yung storage ng data para sa bawat car object. Tapos dito na pumapasok yung default constructor. As you can see here, wala siyang parameters. Tapos, default lang talaga siya. As in, car, open close parenthesis, tapos open curly bracket. Nag-initialize siya ng default values. As you can see here. Ayan. Tapos ito yung method para mag-display. So, pag gumawa tayo ng object, ito. Yung car C1 equals to new car. Yung tinatawag niya dito, yung default na constructor, which is yung ito. Yung brand is equals to unknown, and yung year is equals to 0. Tapos kapag nira natin siya, ganito yung kakalabasan. Yung brand is equals to unknown, tapos yung year is equal to 0. Okay. Sir, tapos na po.